Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari sa puso at isipan natin. Kumusta na po kayo? At ngayon, pag-usapan natin itong magandang topic mga kapatid. Malaking tulong po ito sa akin at sa bawat isa sa atin. No, para madagdagan yung kaalaman natin patungkol dito mga kapatid. Kumusta na po kayo? So ngayon lang tayo nakapag-live sa ating YouTube channel, Facebook page, no? At sa mga bago pa lang sa ating Facebook page, no? Kindly nandun po yung mga thematic ng mga discussion natin para hindi kayo makalimot, no? So ginagawa natin yan para unang-una para yan sa akin. And then pangalawa, para maging tutubo ako. At kayo din, no? So sana po yung mga yung mga matutunan natin sa simbahan po. Dagdag kaalaman natin. So, dito muna tayo mga kapatid sa alam nyo, yung mga series of catechism ko ngayon is about indulgence po sa office natin. Dahil marami sa atin po ay hindi po natin naintindihan itong mga doktrina, palaliman pa natin with the help of the official document of the church, mga kapatid. Okay? So, ito yung isi-share ko sa inyo, mga kapatid, dito muna tayo sa aklat ni Father Chad Rafferger. No? Alam nyo ba na si Adan at si Eva, yung una nating mga magulang, merong preternatural gifts. Pag-usapan natin ito. No? Very interesting po ito, mga kapatid. Very interesting, mga kapatid. Yung gifts ng una nating mga magulang. In Catholic theology, mga kapatid, Adam and Eve were created in a state called original justice. Ano ba itong original justice? A harmony between God, the human person, and creation. The church teaches that besides their natural human powers, so meron silang mga natural gifts, mga kapatid. They were given special gifts, often called preternatural gifts, beyond human nature. But not divine by nature. Hindi po ito divine by nature, mga kapatid. So, ano ba itong preternatural gifts sa una nating mga magulang, si Adan at si Eva? Sabi sa Catechism of the Catholic Church, CCC 374, the first man was not only created good, but was also established in friendship with his Creator and in harmony with himself and with the creation around himself. So, hindi lang po siya kinreate ng created good, pero yung friendship sa Diyos at sa creation po. So, dito tayo i-discuss natin itong preternatural gifts sa una nating mga magulang, si Adan at si Eva. So ano ba itong preternatural? Preternatural, beyond human nature, but not supernatural in essence. They were not natural. We don't possess them now. Wala na tayo ngayon nito. Not divine, not God's own nature. Special gifts given by God. Special gift po ito. Given by God to the
to our first parents. No? Hindi basta-basta, no? So, ito yung classical understanding sa preternatural gifts sa una nating mga ninuno, si Adan at si Eva. Una, itong preternatural gifts na tanggap nila, ito po, immortality, freedom from death. Wala silang physical death. Yan po yung original plan ng Panginoon. Excuse me po. Pasensya po. Immortality, freedom from death. Adam and Eve were preserved from bodily death. No? Si Adan at si Eva hindi talaga mamamatay. Yan po yung original plan. Yun po yung preternatural gifts na natanggap nila. Death was not part of the original plan for humanity. No, malinaw na malinaw. Immortality, walang kamatayan po. Si Adam at si Eva. CCC Catechism of the Catholic Church, 376. As long as he remained in the divine intimacy, man would not have to suffer or die. No? So, ang ganda, no? Yan po yan po yung original plan ng Panginoon. Pero nasira po ito because of the violation of the first parents. After sin, ito po, after the fall, death entered the human condition, CCC 400. Diyan yan sa Catechism of the Catholic Church, ha? So, immortality, no? Yan po ang una na preternatural gifts ni Adan at ni Eva. Kung hindi pa sila nagkasala, yan po yung until now. Natanggap natin yung preternatural gifts, immortality. Body, free and preserved from bodily death. Hindi tayo mamamatay. Pangalawa, na preternatural gifts. Ito po yung impassibility. Impassibility. Ano ba itong impassibility, mga kapatid? Hindi tayo freedom from suffering. Hindi tayo makaranas ng physical suffering. Walang sakit, walang physical illness, disorder within the body. So perfect yung natural physical condition natin. Yan po yung natanggap. Impassibility. Itong pain and corruption were not originally present during the time our first parents is created. Their bodies were harmonious and not subject to decay. No? Hindi po makaranas before the fall. Hindi po makaranas ng physical pain yung una nating mga magulang. No? Illness, sakit, disordered sa ating mga katawan. Yan po yung isa sa mga preternatural gifts. Yun yung pangalawa. Una is immortality. Pangalawa, ito po yung pangalawa. Impassibility. Freedom from suffering. Ang ganda, no? Pangatlo po, ito pangatlo. Integrity. Perfect harmony within. No? Perfect control of reason over passions. So, grabe, perfection po. No? No disordered desires. No internal moral conflict. CCC 377. The mastery over the world that God offered man from the beginning realized above all within man himself. Mastery of self. So, grabe yung, mastery of the self. Integrity. Ano ito? Perfect harmony. Walang interior conflict. No? Sabi dito, there was no lust, shame, inner rebellion, psychological fragmentation. This harmony was lost after sin. Kailan ito nawala? Yung preternatural gifts ng mga una nating mga magulang,
Nawala ito after the fall, mga kapatid. So what they also had, maliban sa preternatural gifts, meron silang sanctifying grace. Before the preternatural gifts, Adam and Eve also possessed the supernatural gift. Ano ba itong supernatural gift, mga kapatid? Ito po yung sanctifying grace na matatanggap natin through the sacraments. No? Baptism, confirmation, Eucharist, the source. Yan po yung above supernatural gifts po yung Eucharist, mga kapatid. So, Father, kung wala pa to makasala, si Adan o si Eva, immortal bagyahapon. Immortal dito itong lawas. No? So, after resurrection, yung email, yung gi-restore yung immortality sa ating katawan. Kaya nga, i-resurrect tayo. Sa pamagitan ni Kristo na. Noong una, hindi na dapat i-resurrect. Dahil immortal po yung katawan ng una nating mga magulang. This belong to supernatural order, sharing in the life of God. When they sin, they lost the preternatural gifts. No. Kaya wala na tayong preternatural gifts ngayon. The lost sanctifying grace. Human nature became wounded. Nasusugatan na po yung human nature natin. But not destroyed. Yan po ang good news. But not destroyed, mga kapatid. After the fall, CCC 400, itong nabasa, the harmony in which they had found themselves, thanks to original justice, is now destroyed. As a result, death, na-destroy po yung original justice na na-violate ni Adan at ni Eva. Death entered, suffering entered, disorder, desire appeared, concupiscence. Nature became subject to decay. So, yung katawan natin ay ma-decay na. No? Thank you so much, Father. Why? Bakit? Hindi ko alam. Bakit, Father? So, yung preternatural gifts ng una nating mga magulang, una, yung, immortality. Hindi po bodily death. Free from bodily death. Pangalawa is impassibility. Hindi makaranas ng mga suffering. Hindi makaranas ng mga sakit. Hindi makaranas ng mga luha. Before the fall po ito. Integrity. Walang interior conflict from within. No? And then the supernatural gift given to them is supernatural gift. So yan po yung preternatural gifts, no? Long time no see. So sana po ay sa mga bago pa lang sa ating yung mga thematic na discussion natin ay nasa YouTube channel natin. Kindly visit po yung YouTube channel natin. Nandun po yung mga thematic discussion, mga kapatid. At Atimay, Ethem, nanood sa atin. I learn a lot from you, Father Dor. God bless you more. Jerly Apolinario. Good evening, Father. God bless you. Always watching from Pumulumuluksan, South Cotabato. So kita-kita tayo sa Switzerland. Ipopost natin yung mga itinerary natin sa Switzerland at Canada, mga kapatid. Salamat sa Diyos at binibless tayo ng Panginoon. Okay. Pasalamat din tayo sa star senders natin. Si Gina Padan Dinukot, nagpadala ng 50 stars. Si Ras Ku, no? So, more than 200 stars. Si Gina Apatan Dinukot, additional 50 stars. Si Gladys, 200 stars. Salamat po. Si Judith Baligkig Frazier, sa yung nangunguna ngayon sa star senders natin. Salamat po. Father, tinuod ba nga ang apple ang gikaon? Nilang Adan ni Eva. Unang-una, merong mga literal sense po sa
sa mga creation, sa Genesis, pero hindi yan lahat literal po. Yung real dyan, yung message, nagkasala sila because of pride po, no? So I sent you some stars, Father. Si Jane Lawerte Waton, I don't know if you have received, no? Sino na receive yan sa past, live natin? Nili na po ka sa inyo, Father, ni Howard ra ba ang duha ka Sigma Boys. Nandito mag-meeting kami ngayon at mag-banding muna. Bukas na ako babalik sa Lila po. Okay, so yan lang po Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father which in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, none the hour for death. Amen. Hello, Dre. Good evening. See you there tomorrow. All CWL of Holy Infant Vicariate. God bless. So, madaming tao bukas. Puno yan at matakulan. Salamat. Igsuon. Hello, Father. Unsa imo'y kasulti aning new Prophet Perez? Hindi. Permi man, Jod, nagadaot. At sinasugot ko na yan. No? I-search lang sa YouTube channel. Sinagot ko na po yan. Si Eva Bouvier. Okay, thanks sa pagtubag, Father. Hello, Father, from Bicol watching po. Si Moon Farah. Salamat po. Sana po mapansin paano po nalalaman ng isang tao ay gawing santo. May tao po bang nakakaalam kung saan tayo mapupunta? Unang-una, bakit maging santo yung santo? Unang-una, dahil banal na yung pamumuhay niya. Na-attested yan sa maraming mga tao na nagkapaligid sa kanya. And then, ang procedure niyan, unang-una, i-recommend yan sa diocesan level. After that, maging servant of God. After that, maging i-examine, marami pa yung mga proseso bago ma-proclaim. Kung maging mabiyanto ka, dapat may real miracle na sa pamagitan ng intercession ng isang santo. Pangalawa, bago maging tunay at ganap na santo, may milagro din. May mga required miracles yan. At yung buhay talaga niya, he is living with sanctity, holiness. No? Sa sa pamumuhay ng isang tao na he is living saint, mga kapatid. So, yun lang po muna, So, Fighty Maria, Tatax FD with a humble heart po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless.